bato na durog sa ikatlong Senate hearing. Pero bago po natin talakayin ang issue na yan, ito po munang balita galing sa Inquirer.net. Si former Senator Antonio Trillanes IV nagsampa ng libel at cyber libel cases laban sa mga pro-Duterte personalities and social media account holders dahil sa persistent online attacks and the dissemination of false accusations. Former Senator Antonio Trillanes IV filed libel and cyber libel cases against pro-Duterte personalities and social media account holders due to persistent online attacks and the dissemination of false accusations. The separate complaints for libel and cyber libel were filed before the Quezon City Prosecutor's Office against former presidential spokesperson Harry Roque, Sunshine Media Network International or SMNI hosts and executives, and blogger Byron Cristobal, also known as Banatbay. Trillanes filed the complaint against Roque and Banatbay for alleging that he sold and gave away the Scarborough Shoal to China during his back-channel talks in 2012. Hindi po ba ipinapakalat ng grupo ni Roque na ibinenta ni Sonny Trillanes ang Scarborough Shoal? Ito po ay parang pagtakpan nila yung gentleman's agreement ni former President Rodrigo Duterte. Sabi po ni Trillanes, "Despite my repeated explanations on what transpired during my back-channel talks, including official statements from incumbent government officials during Senate hearings conducted that we did not lose Scarborough, these pro-Duterte personalities continue to harp on this fake news to deflect blame from the Duterte administration." Additionally, Trillanes also filed criminal complaints at the National Bureau of Investigation against the social media account owners of Mr. Real Talker or Lods Chenito, Melagin Nastor Evangelista or Catastrophe, Jolas, Michael Gore or Campila Boy, Hampas Lupang Mandaragat for similarly spreading disinformation and libelous statements about him. Ayan, para sa akin, it's about time. May masampulan para malaman din natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Itong grupo ni Harry Roque at ng mga vloggers, ng mga pro-Duterte o itong si Sonny Trillanes. Kasi sa panahon po ngayon, napakadaling magpakalat ng fake news ang gumawa ng intriga. Lalo na yung ginagawa nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pasalamat sila at hindi sila pinapatulan ni President Bongbong Marcos. Pero sa mga katulad ni Sonny Trillanes na sa tingin niya siya ay nasa tama at walang pagbebenta ng Scarborough Shoal, kaya nagdesisyon siyang sampahan ng kaso si Harry Roque, ang SMNI at ang mga vloggers. Mabuti na rin yan para malaman nga natin, para magkaalaman na. Totoo bang binenta ni Sonny Trillanes ang Scarborough Shoal noong 2012? Yan po ay ayon sa mga pinapakalat na balita nila Harry Roque at ng kanyang mga kasamahan. So this is a welcome development. Ngayon nga ang daming bumabatikos kay Trillanes dahil bakit daw bigla itong lumabas at nagpaparamdam, siguro daw ay tatakbo sa isang posisyon. Ako definitely, hindi ako maka-SMNI, hindi ako maka-Harry Roque or ng grupo niya. Hindi rin po ako maka-Sonny Trillanes, kaya ako maghihintay ng kaganapan kung sino po ang nagsasabi ng totoo sa kanila. At dito sa mga vloggers na to, maghanda-handa po kayo sa inyong magiging kaso. Pero kung sa tingin naman ninyo kayo ay nasa tama, wala po kayong dapat ikabahala at ikatakot. Ngayon, kung hindi naman kayo sigurado sa mga binalita nyo at basta nagbalita na lang kayo for the sake of making intrigues, yan po ang hihintayin natin. And speaking of Senator Bato de la Rosa, kung napanood nyo yung huling Senate hearing, yung pong tigas ng bato ni Senator de la Rosa ay napulbos. Dahil magtataka nga naman kayo. Lahat halos nung andoon sa Senate hearing ay naniniwala
na nagsisinungaling si Jonathan Morales. Pero bukod tanging si Senator Bato de la Rosa lamang ang naniniwala kay Jonathan Morales. So hindi ba naman tayo magtataka na wala namang pinapakitang konkretong ebidensya si Jonathan Morales pero nasa kanya ang paniniwala ni Senator Bato? Paano nga naman tayo maniniwala kay Jonathan Morales? Sabi nga dito Morales was dismissed from the police service before applying to be a PIDEA agent. Later on, he was dismissed as a PIDEA agent and involved in the following numerous cases: grave misconduct, dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, illegal arrest and extortion of 8 million pesos from a Filipino Chinese, planting of evidence, false testimony, overstaying as president of Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association in Pasig City, and estafa. Sa dami ng kasong ito, hindi pa kaduda-duda ang kredibilidad ni Jonathan Morales. Sabi nga ng isang nag-comment, sobrang clown yung hearing ngayon. Halos lahat ng inimbitahan sinasabing sinungaling si Jukebox King. Si Bato na lang siguro naniniwala kay Morales. Walang ibang motibo kung hindi siraan si PBBM. Dahil nga naman itong timing ng Senate hearing na ito, tuloy-tuloy po ang paninira ng kampo ni ex-President Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos. Andyan yung kanilang sunod-sunod na prayer rally na ang sinisigaw ay mag-resign si President Bongbong Marcos. At sa lahat ng rally na yan, andoon yung kanilang mga pahayag na si President Bongbong Marcos ay bangag at isang drug addict. Tapos magkakaroon tayo ng gantong Senate hearing. Siguro naman nagkataon lang ito. Coincidence lang po. Sabi pa ni Senator Jinggoy Estrada, Jonathan Morales is facing a criminal complaint for allegedly providing false testimony before a local court in San Fernando, Pampanga. Nasabi tuloy ni Jinggoy, I was correct in saying that that person is a congenital liar. He doesn't deserve to be a credible witness. Lalo na itong kasong to, false testimony. Paano tayo maniniwala sa isang taong may mga kaso ng false testimony? Sabi naman ni former PIDEA Chief Santiago kay Morales, alam mo, huwag ka magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL o Professional Storytelling a Liar. Kilala kanila personally. Tungkol naman sa pinapakalat na chismis ng grupo ni Harry Roque na bakit 2 minuto lang itinagal yung drug test ni President Bongbong ay lumabas na agad ang resulta. Kung napanood nyo po yung Senate hearing, ipinaliwanag po doon ng mga doktor na posible po talaga, actually from 40 seconds to 60 seconds, pwede nang malaman yung resulta. At pinatotohanan ng St. Luke's Medical Center na totoong negative sa cocaine drug test si PBBM sa 2 minutes drugs test. Ang nakakatawa pa nito, parang nagduda pa si Senator De La Rosa, bakit daw cocaine test lang ang ginawa? Hindi ba dapat sa lahat ng drugs? Ang sagot tuloy ng doktora, yun po kasi ang hiniling, cocaine test. At hindi ba dahil nung time na yon, pinagbibintangan si President Bongbong Marcos na cocaine user. So yan po ang hirap sa grupong ito Kahit na lumabas na totoo yung sinasabi ng mga resource persons na to, hahanap pa rin sila ng butas para palabasin na mali pa rin at hindi credible yung drug test ni President Bongbong. Saan ka naman lulugar niyan? Napansin naman ng isang netizen, si Santiago daw nagbigay ng dokumento pero subject pa daw for verification. Samantalang yung kay Jukebox King, nakita lang niyang may 2 butas, authentic na. Nakita nyo na ang taong bayan, hindi po basta-basta mapapaniwala ng mga sarswela. Alam na po natin kung ang mga galawan nila ay scripted. Panoorin naman natin yung ibang kaganapan dyan sa Senate hearing.
Ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ito ngayon is Photocopy. soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Please, magtiwala lang kayo sa akin and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito sa yung institusyon natin. Hindi mapapahiya dahil sa ginagawa kong hearing. We have full trust and confidence in you, Mr. Chair. What I'm saying, the reason why I gave that particular statement, that it might diminish the credibility of this committee because of the lies and the imagination of this resource person, because I have repeatedly asked question if he has evidence or he has evidence to present or to provide this committee. Wala ho talaga siyang ebidensya maipakita. So how can we believe in this with this kind of resource person na wala naman talaga siyang pirepresentang hard proof evidence dito sa committee nito? We are here to ferret out the truth. So napanood po natin kung papaano pinulbos ng mga kapwa niya senador itong si Bato. So to make a summary of the circus hearing on PIDEA leaks, sabi po ni J. Pau, number 1, the documents by Jonathan Morales are a forgery and was never part of PIDEA's records. Number 2, President Marcos has never been part of any drug list and never linked to drugs in any way by the Philippine government. O hindi nga ba si Senator Bato na mismo ang nagsabi na nung time niya, wala po siyang nakitang pangalan ni President Bongbong Marcos sa PIDEA list. Kaya naman nakakapagtaka kung bakit ngayon dito sa hindi verified na mga dokumento na soft copy lang ang ipinakita, walang hard evidence, paniwalang-paniwala si Senator Bato. At kahit na napakadami na nagsasabi dyan sa Senate hearing na nagsisinungaling si Jonathan Morales, para kay Bato, totoo ang sinasabi ni Morales. At ang pangatlong summary ni J. Pau, that Jonathan Morales is a dirty liar with a long history of fabricating things during his history of service in Philippine security agencies. At panghuli po natin, panoorin po natin tong huling video clip at kayo ang sumagot sa tanong ni Senator Bato de la Rosa. That he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, ako'y nauto ni Morales. Pakisagot nga po, nauto nga ba ni Morales si Senator Bato de la Rosa? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnida.